Eric, sa Kaap, walang bakasyon para sa mga magbabakasyon. Good morning po, Sir Eric Apolonio. Tama po yung sinabi niyo dahil unang-una kapag may mga ganito tayong mga panahon, especially now yung tinatawag nating Oplan Biyaheng Ayos, Mhm. uh, nagsimula po ito ng 28 kahapon at patatapos ng April 5. Heightened alert ang lahat ng mga 44 operating airports. Lahat po kami, walang leave, cancel po lahat yung mga day off at magsaserve, especially yung ating mga managers dyan sa mga airports na yan para makita at mamonitor yung sitwasyon ng mga pasahero sa loob ng paliparan. Okay. Good ako sa lahat ng ating mga makakaagapay sa ating ligtas biyahe, Sir Eric. Una muna, Yeah. um, alam natin, kasama sa paghahanda yung mga kagamitan po ninyo para maiwasan po yung mga aberya ng mga tulad nangyari ng mga nakaraang panahon. Kasama na ho yung posibleng magkaroon ng problema sa kuryente at gagamit po ng diesel na napakamahal ngayon. Kumusta ho ba ang preparation po dito ng Kaap, Sir Eric? Tama po, may enough reserve fuel naman kami sa diesel at bihira naman ho kasing ginagamit yan kung sakali lang at lahat po nakaredy yan just in case na magkaroon ng power failure doon sa supplier namin sa labas. Okay, ito bang papasok itong Holy Week nito? Kumusta ba yung monitoring po ng Kaap sa ating pong air travel? Lalo na ho ang domestic at siguro pati na rin ho ang international, Sir Eric. Well, sa tingin ko po, this week, medyo wala pa tayong makikitang pagbabago kahit na tumaas na yung, or tataas na yung presyo ng mga fuel dahil starting April 1, may fuel surcharge, so tumaas talaga. Opo. Dahil na rin dito sa sitwasyon sa Middle East. So, wala ako nakikita so far sa ngayon na hihina yung pagpunta ng mga pasahero dahil nabili na ho kasi mga ticket niyan in advance eh. Definitely, siyempre, tutuloy sila rin sa biyahe. Oo, ibig sabihin na meron tayong masabing sapat na supply for our lahat uri ng eroplano na maaaring gamitin. Hindi ito kakapusin hanggang April ba ito or May sa inyong projection, Sir Eric? Well, yung mga airlines po nag-declare na as early as late April and early May. Meron silang mga ruta, especially dito sa Middle East at saka dito sa mga maliliit na airports natin. Hindi naman masyadong napupuno yung ridership na tinatawag. Konti lang yung pasahero. So, minabuti ng mga airlines para makatipid naman. Ganun ang gawin nila para at least ma-maximize yung mga high traffic volume na tinatawag ng mga ruta, doon sila magko-concentrate. Napakaraming maaring problema. Malaking porsyento hubang binaba at posibleng bumaba pa sa ating domestic travel and international travel dahil dyan sa girian na sa gitnang silangan. Well, in-expect natin yan after April dahil napakataas nga po yung by more than by the hundreds of percent yung itataas ng fuel surcharge because nga dito sa nakita niyo naman yung cost ng gasolina at diesel ngayon from 80 plus naging 100 plus na kaagad. So we expect that talaga. Siyempre ang mga airlines po preserve din nila yung kanila sa economic situation. Kailangan yung kumita rin naman sila sa mga rutang liliparan nila. Paano ho ba ito may explain lalo na ho sa Pangulo kasi alimbawa definitely makaka-apekto ito sa ating ekonomiya dahil limitado yung pagbiyahe dahil nga sa mahal na halaga ng petrolyo pati yung regular na pagbiyahe ng mga turista locally, internationally, domestically o domestic mga tourist natin baka maapektuhan. Paano ito alimbawa siguro ang Pangulo maaaring tumawag kay DG Raul del Rosario. DG, paano ba itong gagawin? Ano bang pwedeng gawin ng airline industry? Paano dito ng Kaap ninyo, Sir Eric? Well, actually po yung economic aspect nito ay under the Civil Aeronautic Boards. Sila po nagre-regulate, nagbibigay ng
prangkisa dyan sa mga airlines na lumilipad dito. Ang CAAP ho kasi yung amin yung safety and security ng mga aircraft at mga airport eh. Kaya makakasagot po dyan yung Civil Aeronautic Board. Pero sa tanong niyo po, kung sakali yung itong mga pasahero, natural ang nakikita namin alalakas yung foreign tourist na papasok kasi yung value ng dollar natin sa peso siyempre mas mag-appreciate sila. Opo. Dito sila pupunta instead na like Middle East. The last time I heard of Middle East po, one way pabalik sa Pilipinas around 90,000 eh. Okay. Ito bang sa ngayon masasabi natin na may minaasahan kayo na pagbaba, although Lunes Santo bukas, compare last year talagang medyo may pagbaba kayo ini-expect ng bilang ng mga biyahe labas ng bansa, maging dito sa loob natin bansa, Sir Eric? Medyo sa labas po ng bansa hindi natin mamomonitor sa ngayon dahil nga dito sa unang-una maraming flight nakakancel. Kaya syempre hindi tayo makaka-monitor kaagad kung gaano karami. No? I think medyo bababa ng konti dito sa international. Pero sa domestic nga, as I said, pre-book at saka pre-arrange yung travel nila. Kumbaga, hindi na pwedeng madagdagan yung so ito nga na-obserbahan ngayon, probably a year. May planado ito, even a year ahead. Ano? Yes, tama po yun. Pero after April 1, iba na po. Okay. Pero wala tayong dapat ipangamba, lalo na sa jet fuel dito sa ating bansa. Well, I said, sabi nga po ng mga airlines na they have enough fuel, like Philippine Airlines and Cebu Pacific nag-issue daw ng press release last week na they have enough fuel to service yung needs ng mga flights nila. Siguro sa bayad, binitatanong kasi dito, bayad daw sa eroplano dahil sa mataas na jet fuel. CAB na ho tama ho ba Sir Eric? CAB ho ang maganda magpaliwanag dyan. Pag economic sila po bahala dyan. Siguro ang concern lang ho na pwede natin ibigay sa ating mga biyahero ay doon sa mga terminal na pinatatakbo po ng CAAP, wala hong terminal fee. Tama ho ba Sir Eric? Well, kalahati po ang binawas. 50% ang, sorry, 50%. Even ho yung landing and take-off fee sa utos na rin ng ating Pangulo at ng ating kalihim, Bani Lopez, immediately ginawa na po yan. At starting April 1, yan nga po magiging presyo, kalahati po. Kung nagbabayad kayo ng 300 sa domestic ngayon, magiging 150 na lang. At yung international, may mga international airport kami sa CAAP, 900, naging 700. But yung landing and take-off, 50% po. Malaking tulong po yun doon sa mga airlines para mabawasan din naman yung cost ng air freight. Sana sumunod din yung ilang hindi pinatatakbo po ng CAAP, Sir Eric. Kasi mga major rin ho yan, terminal. Sana meron din, may balita ba kayo kung susunod din sa hakbang na ito na ginagawa po ng CAAP o ng DOTR na pagbawas 50% ng terminal fee? Alam ko naman po at nakikita at nadidinig nila yung panawagan ng ating pamahalaan. Kaya we expect in a few days meron naman ho silang respond dyan kung sakali. Malalaki kasi itong parang private terminal na yung NAIA. Tama ba yan, Sir Eric? Tama ho, dahil under PPP po yan kaya hindi nasakop ng CAAP. Hindi, may kontrata sa gobyerno at national government po ang kausap nila dyan. Panghuli na lang, may nangangamba na baka yung mga kasi binabagit nga natin a year ahead, yung mga planong biyahe ngayon sa aeroplano, may mga adjustments sa pangyayari ngayon sa Middle East. Although ito po ay maaring idulog ito sa CAB, hindi naman siguro dapat makatanggap ng abiso na dahil may adjustment tayo, yung inyong binayad last year o a month ago o 2 weeks ago meron pong dagdag dahil nga po sa
presyong ng jet. Hindi palagi ko hindi uubra yung ganun. Meron bang ganun kayo naririnig? Meron ba nako-complain sa inyo, sa iyo, Sir Eric, kay Sir Raul Del Rosario, Well, kay DG? actually po, ang mga pasahero is protektado naman ang Passenger Bill of Rights. Yun. Kaya itong mga Civil Aeronautic Board, mag-i-issue po yan, i-inform in advance yung mga publiko para at least aware sila kung ano yung ina-expect nila kung sakaling bibili sila ng bagong ticket. Okay. Again, Sir Eric, baka meron tayong mga mahalagang abiso siguro, lalo na ho ngayong papasok po itong Semana Santa, magkabalitaan po ulit tayo and regards sa mga taga-kaap, lalo na kay DG, Director General Raul De Rosario, sir. Yes, salamat po at maraming salamat dun sa pagpapaulap niyo kahapon at congratulations at kayo nag-champion dun sa Thank you, si game Igan po natin. yun. Si Igan. Thank you. Magandang umaga po. Eric, thank you. Salamat po sa inyo. Sama, bye po kayo. Spokesperson po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, si Sir Eric Apolonio, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinopro.